Jesus cares for you. Hi there! Kumusta ka? May mga pagkakataon talaga na parang ang bigat ng pakiramdam natin, ang bigat ng sitwasyon, at ang dami nating tanong. Isa na doon yung, Lord, do you really care about me? But today, I'd like to encourage you. Jesus cares for you. Naalala niyo pa ba yung kwento sa Bible kung saan pinatigil ni Jesus yung bagyo? So, kasama ni Jesus yung mga disciples niya, tapos nakatulog siya. And then, biglang dumating yung malakas na bagyo. So, natakot yung mga disciples. Ginising nila si Jesus, sabi doon, Teacher, teacher, don't you care that we are about to die? Parang pareho tayo, di ba? Na kapag sobrang shaky na yung sitwasyon, nagpapanik na rin tayo. Sinasabi natin, Lord, ba't di mo pinipigilan yung mga pagsubok? Hindi ko na kaya. Do you really care about me? At napanood ko rin yung preaching ni Rev Ito. So, video link is nasa comment section. May nabanggit siya ron na sabi niya, believing that Jesus doesn't care is the most dangerous position of your heart. Kumbaga, if we believe that Jesus doesn't care, parang mas bigat pa siya sa bagyo na pakiramdam. Kasi kapag naniwala tayo sa lie na hindi na nagkikare si Jesus sa atin, doon na nawawala yung faith natin, doon na tayo bumabagsak, doon na nawawala lahat ng hopes natin na magiging okay pa din ang sitwasyon. At doon na nawawala yung joy at yung peace natin sa buhay. Diba nga, yun yung real battle talaga? How to keep our joy and peace in the midst of trials. Kasi hindi na issue kung mapagtatagumpayan ko ba to, ma-overcome ko ba to, because the truth is God has already won the battle for us. At kapag naniniwala at nagtitiwala ka pa rin that Jesus cares for you in the midst of the storm, may lakas ka pa rin gumising sa umaga na harapin yung buhay at magtiwala na magiging maganda rin ang lahat, magiging maayos din ang lahat. Tapos diba tinanong ni Jesus doon sa mga disciples niya, pagkatigil niya ng bagyo, bakit kayo natatakot? Do you still have no faith? Ano mga time na yun, ang dami ng miracles na nagawa ni Jesus na na-witness ng mga disciples. Ganun din sa buhay natin, whenever we're facing the biggest trials of our lives, balikan natin yung mga miracles na ginawa ni Lord sa buhay natin. For sure, meron at meron siyang ginawa. And if He was able to do that miracle and blessing in your life, He will still do it again. Tapos lagi nating naririnig, have faith. Pero saan ba talaga tayo mananampalataya? Anong pananampalatayanan natin? Have faith that Jesus cares for you and Jesus loves you. Hindi ka iiwan ni Jesus sa gitna ng bagyo. The same Jesus who commanded the wind to be quiet, the same Jesus who said to the waves, "Be still," is also the same Jesus who will calm the storm for you. And everything will be okay. We are so blessed na kahit ang daming problema, ang daming bagyo sa buhay natin, we still have Jesus as our Savior. Nature na niya palagi ang mag-save sa atin. Ibinigay na nga niya yung buhay niya sa atin. Yung sa problema bang kinakaharap mo ngayon, hindi ka niya kayang tulungan. Na kaya nga rin niyang bumuhay ng patay. Sa tingin mo ba yung mga patay na sitwasyon sa buhay mo, hindi niya kayang i-restore or buhayin? And alam mo sa Bible, tuwing may binubuhay na patay si Jesus, ang laging sinasabi doon, nahabag si Jesus. Sabi sa Luke 7:13, nahabag si Jesus dun sa babaeng balo nung namatay yung anak niya. Kaya binuhay niya yon. Tapos, sa John 11:33 naman, nakita niya umiiyak si Maria. So, sabi doon, nahabag si Jesus. At syempre, alam naman natin lahat, binuhay niya si Lazarus. Kaya maniwala at magtiwala ka na sa pinagdadaanan mo ngayon,
nahahabag sa'yo si Jesus. Ano ba yung habag? Ito yung sobrang awa mo dun sa tao na hindi mo kayang hindi gumawa ng paraan para tulungan siya. At yun yung ginawa ni Jesus. Kapag nakikita niya nasasaktan yung tao kasi namatayan, gumagawa siya ng miracles, ng paraan para mabuhay yun. Kaya wag nating sasabihing life is unfair kasi kinahabagan lang din naman tayo. At ang issue kasi is hindi yung gaano kalakas yung bagyo. The main question here is, sino ba yung gusto mong makasama sa bangka? Kaya kapit lang tayo, dasal pa tayo. Kaya nga natin sinasabi lagi, di ba? In Jesus' name. Ibig sabihin nun, dinadala natin yung katangian ni Jesus dun sa sitwasyon natin. Siguro may sakit ka, and lagi natin sinasabi, in Jesus' name. Ibig sabihin nun, if we bring Jesus to our situation na may sakit tayo, we believe that He is our healer. If baon ka sa utang ngayon, ang lagi nating sinasabi, in Jesus' name, you believe that Jesus will be your provider. At kung nasa imposibleng sitwasyon ka ng buhay ngayon, and we say in Jesus' name, makikita mo ang kamangha-manghang bagay na ginagawa ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon. And if you say in Jesus' name, in the most impossible